Okay, sa hindi na pagtatagal, on behalf of our of the leadership of JC Masi Church, arito po muli ang inyong lingkod upang mangaral ng salita ng Diyos. And I believe that the Lord is with us. 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Bagamat parang hindi mo nararamdaman, but the Lord is here. Especially pag pinag-uusapan natin yung kanyang mga salita. Okay? So let us open our Bible in the book of John, chapter 18, verse 37. John chapter 18, verse 37. Ganito po ang sinasabi. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness into the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. And another verse po is in Ephesians chapter 6, verse 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Let us bow our head and let us pray to God. Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for the gift of life. Thank you, Lord, because you promised us that through 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. Kaya naniniwala kami, Panginoon, kanina ka pa naming kasama. Ikaw yung nag-iintay sa amin, hindi kami ang nag-iintay sa iyo. Because you are omnipresent God, you are omniscient God. Alam mo ang lahat ng bagay sa amin. Kaya una sa lahat, humingi kami ng tawad sa anumang kasalanan, anumang karumihan, Panginoon. Linisin mo kami, gawin mo kaming marapat na tumanggap ng iyong mga salita. At ako po na iyong lingkod, Panginoon, make me a servant, a vessel of honor today to preach your word with boldness, with anointing, with the inspiration of your Holy Spirit. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Anumang puwang o anumang gawa ng dyablo upang agawin ang mga pagpapala na nais mong ibigay sa amin, sinasaway namin si Satanas sa pangalan ng Panginoong Yesus, in the name of Jesus, to get out in this place. And Lord, cover this place with your precious blood, and let the Holy Spirit, Lord, be upon us until the very end of this preaching. This is our prayer in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. Let us clap our hands to God. Hallelujah! Okay, tayo pong lahat ay makakaupo na. And our title for this morning is entitled, Truth Bearer. Lahat ng may hawak ng truth, magsabing Amen. Lahat ng tumatayo sa truth, magsabing Amen. Totoo kaya? Mamaya malalaman natin kung talagang we are a truth bearer. Pag sinabing truth bearer, talagang ikaw yung may hawak ng katotohanan, at kapag may hawak ka ng katotohanan, dapat hanggang dulo ay hawak mo po ito. Because only the truth can set us free. Amen? If you are living in a lie, you are not living in the truth. And God is not with you. We live in a world of my truth and your truth. Rinig natin yan, nasa akin ang katotohanan, yung iba naman, nasa akin ang katotohanan. Where reality is often twisted for personal gain. May nagsasabing nasa kanila ang katotohanan, pero meron silang personal gain. Especially now happen in the Senate. I know every Filipinos are watching. Ang sinasabi nila, hawak ko ang bit. Hawak ko ang truth. Yung iba naman, hawak mo ba ang truth? Yung majority at yung minority ay nagpapatunay na sinasabi nila, hawak namin ang truth. But who is the truth? Amen? And even now, sa US,
and sa Iran at sa Israel. They said they are in the truth. But what is really the truth? However, truth is not a flexible, complex, brothers and sisters. Truth is a person. Ang katotohanan ay mismo yung tao na may hawak ng truth. And God is its ultimate author of the truth. Ang Diyos po natin ay puno ng katotohanan at walang kasinungalingan sa Kanya. Amen? Ang sabi ng Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock, His word is perfect. His word is perfect, for all His ways are justice. A God of truth. Ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan, and without injustice, righteousness, and upright is He. Napakamatuwid ng ating Diyos. Kaya nga tayo, hindi tayo karapat-dapat ikumpara sa Kanya because we are all sinner. Amen? Alignment with God requires an alignment with truth. Pag sinabing ikaw ay nasa Diyos, kailangan mag-align ka sa Diyos. Pag sinasabi mong nasa katotohanan ka, you need to align in the truth. If you stand on the side of truth, God stands on your side. That is a good news. If you are standing in the truth, the Lord is standing with you. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? And the Lord is on your side. Even you stand alone. Amen? Truth is not determined by popularity or majority. Hindi paramihan ang truth. Pag sinabi, we are majority, that's why we are in the truth. No? Even you are alone, but you are standing in the truth, the Lord is stand beside you. Palapakan natin ang Panginoon. And to be a truth bearer, brothers and sisters, means carrying God's reality into a deceptive world. Alam niyo po ba, puno ng kasinungalingan ang mundo ngayon. Hindi mo na nga malaman kung alin ang totoo. Kasi para bang tama, pero hindi naman pala tama. Amen? Trusting that God always vindicates the truth. Nasa panig ng tumatayo sa katotohanan ang Diyos. That's why even you are alone, even you are not popularity, even you are not in majority, but you are standing in the truth, the Lord is with you. Mahirap pong tumayo sa katotohanan, mga kapatid, sapagkat ang tumatayo sa katotohanan, malimit iniiwan. Hello sa mga iniwan. Amen? At yung iba naman, nilalayuan. At yung iba naman, tinatanggal. Itinataboy. Amen? That's why first division na pag-aaralan natin is the cost of bearing truth. Meron pong kapalit ang tumatayo o humahawak sa katotohanan. There is always a sacrifice and there is always a cost o may kabayaran po ang tumatayo sa katotohanan. Natatakot na ba kayo? Kasi may kabayaran pala. Amen? Merong kapalit ang tumatayo sa katotohanan. And the first character in the Bible na pag-uusapan natin is none other than but Micaiah. Alam niyo po, ito si Micaiah is the faithful prophet. Tingnan natin ang istorya nitong si Micaiah. Alam niyo po, after 3 years of peace, King Jehoshaphat of Judah visits King Ahab of Israel. Ito pong si King Ahab is the 8th king, pangwalong king ng Israel. At itong king na ito po ay napakasama ng ugali. Nakakita na ba kayo ng tao na masama ang ugali? Grabe. Lalo na malupit. Nakari po ito, mga kapatid. Ahab proposes an alliance to recapture Ramoth Gilead from Aram, Syria. And as for Jehoshaphat, kilala natin si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po ay sinasamahan ng Panginoon.
Amen? Si Jehoshaphat po ay isang lingkod ng Diyos na sinasamahan. And he has a military support. Amen? So nangyari, si King Ahab, humingi siya ng tulong kay King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat ay hari ng Huda. Ito namang si King Ahab ay hari ng Israel. Jehoshaphat agrees. Nag-agrees po ngayon si Jehoshaphat. But, meron siyang request. What is the request of Jehoshaphat to King Ahab? But request that they seek the counsel of the Lord first. To whom who are standing in the truth, they are always seeking first the Lord. Amen? Laging inuuna ang Diyos. Laging humihingi ng counsel sa Lord. Yun ang unang qualification ng tumatayo bilang truth bearer. Basahin natin yung verse. Ang sabi po dyan, verse 5 ng 1 King chapter 22, And Jehoshaphat said to the king of Israel, Inquire. Yun sinabi niya kay King Ahab, Inquire first for the word of the Lord. Kailangan una natin kunin yung word ng Lord. Yung gusto ng Lord, hindi yung gusto ng marami o hindi yung gusto natin. Amen? Verse 6, So the king of Israel brought together the prophets, about 400 men. Merong mga prophets itong si King Ahab. 400 men. And asked them, Shall I go to war against Ramoth Gilead or shall I refrain? Tinanong niya yung 400 prophets. Alam niyo kung anong sabi ng 400 prophets? Sabi nila, Go! They answered, For the Lord will give it into the king's hand. Ang galing, sama-sama sila. Ilan lang tayo dito. Pag sinabing 400, talagang ang dami nun, majority. Ang sabi nila, Sige po, King Ahab, sugurin niyo sila, mananalo tayo, sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Wow, majority. Ang gandang pakinggan. Parang sila yung totoo. Parang sila yung tama. Kasunod, verse 7, But Jehoshaphat asked, parang nagduda yata si Jehoshaphat sa 400. Is there no longer a prophet of the Lord here whom we can inquire of? Meron pa ba bukod dyan sa 400 na prophets na tinuturing mo? Kasunod, verse 8, The king of Israel answered Jehoshaphat, There is still one prophet. One against 400 prophets. Through whom we can inquire of the Lord. Meron ako, natatandaan ko, merong isang prophet, ang pangalan nun, Mikaya. Ngayon tingnan natin, ito ang problema. May problema si King Ahab kay Mikaya. Bakit? Anong sabi ni King Ahab? But I hate him. I hate him because he never promises anything good about me. Laging masama ang prophecy niyan sa akin. Ang hirap pakinggan, puro pangit ang sinasabi niya sa akin. Kaya, I hate him. Parang sinungaling niyang propeta na yan. Ganun ang kanyang tono, no? But, always bad. Lagi daw masama ang sinasabi ni Mikaya. He is Mikaya, son of Imla. The king should not say such thing. Wala nang nasabi, kundi merong isa. Kaya lang, I hate that prophet. Yun lang ang sinabi. Jehoshaphat replied. Ito ang reply ngayon ni Jehoshaphat. Verse 9. So the king of Israel called and of his officials and said, Okay, bring Mikaya, son of Imla, at once. Sige, ipatawag mo yung nag-iisa na yan. Laban dun sa 400 na prophets na yan. Yung pala, prophets pala ni Assyria, at saka yung prophets ng mga Baal, yung 400. Ngayon, kasunod, verse 12, tinawag ngayon ng inutusan niya. All the other prophets were prophesying the same thing. Attack Ramoth Gilead and be victorious. Sabi ng mga 400, attack! Attack! Yalla!
Pero ito matindi. They said, "For the Lord will give it unto the king's hand." Yun ang sinasabi ng 400. Verse 13. The messenger, ito na yung pinatawag ngayon si Micaiah, who had gone to summon Micaiah, said to him, "Look, the other prophets without exemption are predicting success for the king. Let your word agree with theirs as well." Sumang-ayon ka na. Nakisama ka na sa 400 na yan. Sabihin mo rin na mananalo ang hari. And speak favorably. Yun ang sinabi nung sumundo sa kanya. Pag dumating ka doon, sabihin mo dapat kaagad, sugudi natin yan, mananalo ang hari. Alam nyo, King Ahab of Israel wanted to go to war and gathered 400 false prophets who all lied. Lahat ng prophets na 400 sinungaling. Nakakita na kayo ng puno ng kasinungalingan? Abay, walang kakurap-kurap, kayang magsalita kahit sinungaling. Nakatitig ng ganun, talagang kahit lie detector mo, yung hindi kumukurap yung mata. Yes, walang kurapan ng mata, pero sinungaling. Ito 400 sinungaling Walang kurapan ng mata nito. Go, for God will give you victory. Only one prophet, take note, only one prophet, Micaiah, was called to speak the actual word of God. That's why there is no majority. Even you are alone in standing in the truth, God is with you. Palapakan natin ang Panginoon. Micaiah was pressured. Pine-pressure siya nung messenger na sumundo sa kanya to conform and lie to please the king. Para lang ma-please yung king, makisama ka na, magsinungaling ka na rin. Instead, anong ginawa ni Micaiah? He spoke the truth, predicted defeat. Ay, ito na naman. Pangit na naman ang prophecy na binitawan ni Micaiah. Ang sabi niya, matatalo kayo. Ay, sigurado naman. And was immediately thrown into prison. Biruin mo namang hate ka ng Hanong King tapos nagsalita ka na naman ng pangit. Anong nangyari? Itinapon siya. Basahin natin kung ano nangyari. Verse 14, and Micaiah said, nung tinawag na, as the Lord lives, whatever the Lord says to me, that I will speak. Patayin mo man ako. Itapon mo man ako sa prison. What the Lord said, I will speak. Anong kasunod? So the king of Israel said, sinasabi ko na sa'yo, Josaphat sinasabi ko na sa'yo, lahat ng sinasabi nito, laban sa akin. Ano nangyari ngayon? Take Micaiah and return him to Ammon, the governor of the city, and to Joash, the king's son. Anong nangyari ngayon? Verse 27, and say, thus says the king, put this fellow in prison. Dali niyan sa kulungan. And feed him with bread of affliction. Handa ka bang kumain ng bread of affliction? And water of affliction until I come in peace. Yun ang sabi. Rinig na rinig ni Micaiah yun. Yung sinabi ng hari. Itapon yan doon sa prison. Pakainin mo yan ng malupit na pagkain. Anong kasunod? Verse 28, but Micaiah said, if you ever return in peace, mabuti kung makabalik ka pa dito ng may peace. Alam niyo, sabi ni Micaiah, hanggang sa dumating daw sino? Yung King Ahab. Pero alam niyo ang sabi ni Micaiah, mabuti kung makabalik ka pa. The Lord has not spoken by me. And he said, take heed, all ye people. Kapag ikaw ay nakabalik dito,
na may kapayapaan, sinungaling ako. Yun ang sabi ni Mikaya. So King Ahab, alam niyo kung ano nangyari kay King Ahab? King Ahab dies slow, agonizing death that perfectly fulfills the prophecies he tried so hard to escape. Nangyari ang sinabi ng nag-iisang tumatayo sa katotohanan. So what is the meaning of this? Mikaya was proven to be a true prophet. Palapakan natin ang Panginoon. Alam nyo, kung minsan lumalagay ka na para bang underdog ka. Alam nyo yung sinasabing underdog? Yung para bang napakababa ng tingin sa'yo, even though you are standing in the truth. And the majority is always saying that para bang they are holding the truth. But Mikaya, even though he is alone, he always seek the words of the Lord. And he always stand in the truth. No matter what. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, pag ikaw ba is na-compromise, bibigay ka na? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya even Mikaya is alone, he always is standing as a truth bearer. Lahat ng truth bearer magsabing amen! Even you are alone, you need to stand in the truth. Because the Lord will always reveal the truth. Amen! Kahit pa sinasabing para kang nasa kasinungalingan, no. If you know that you are standing in the truth, just stand in the truth and the Lord is with you. Palapakan natin ang Panginoon. Second, kilala nyo to si Elijah? Si Elijah and the 450 prophets of Baal, along with 400 prophets of Assyria. Yung 400 prophets of Assyria, yun yung kasama ni Ahab. It is the same king. Nauna lang po ang istorya nito. Yung isa kanina, huling istorya yon ng kay King Ahab. Ito yung nauna. Anong nangyari dyan? Elijah stood alone against Queen Jezebel and hundreds of prophets of Baal on Mount Carmel to defend the truth of God. Ano nangyari doon? During the reign of the wicked King Ahab, parehas din, King Ahab din, and his queen Jezebel, yung mga mahilig sa makeup, Jezebel, ayan, mga palamuti, yan, mahilig yan. Israel abandoned God's commandments to worship Baal. Alam niyo kung ano nangyari? Yung lahat ng mga saga-Israel, pinasamba kay Baal. At iisa na lang yung prophet na tumatayo at that time, only Elijah. Ano nangyari? On Mount Carmel, this public battle of altars broke a devastating 3.5-year drought. Kasi noong time na yun, binanggit nung ating message last week, di ba? Kaya nakuha ko itong topic na to. At ang nangyari, by proving that Yahweh, not the Canaanite storm god Baal, rules the heaven. Paligsahan po ito kung sino ang nasa katotohanan. Amen? Labanan ng Diyos na totoo sa Diyos na hindi totoo. Not a true God, but Baal against the true God of Elijah. And what happened? Elijah faced a death threat from Queen Jezebel. Bakit? Kasi nanalo siya eh. Yung apoy ay biglang bumagsak doon sa altar. Ang sabi nga nung kwento, di ba? Binasa pa talaga ng binasa pa talaga ng water yung altar. At para bang hindi masusunog. Payabangan kasi nung time na yun eh. O sige, tawagin mo ang Diyos mo kasi baka natutulog. Gisingin mo, katukin mo.
Sigawan mo, baka tulog ang Diyos mo, sabi ni Elijah. At nung tumawag na siya sa tunay na Diyos, he is standing in the truth, and the Lord is with him. The fire of the mighty God burned the offering of Elijah. Palapakan natin ang Panginoon. When you are standing in the truth, the power of God is with you. Hallelujah! Laging sumasayo ang Diyos, even you are alone. Pangatlo, natatandaan niyo si Propeta Nathan? Prophet Nathan confronts King David. Kilala niyo si King David, di ba? Prophet Nathan bravely, eto na, isang matapang na tumatayo sa katotohanan. Si Prophet Nathan, ang kaharap niya is the most powerful at that time. He is the King of Israel. Anong sabi niya? Prophet Nathan bravely confronted King David about his adultery. Not only adultery, stealing pa to. With Bathsheba and the murder of her husband Uriah. Despite the absolute power the king held, Nathan courageously told him the truth. Hindi niya inisip kung ano ang gagawin sa kanya ng hari. Basta sabihin lang ang ipinasasabi ng ating Panginoon. How many times the Lord is commanding you to say the word of the Lord to your sisters, or even to your boss, or even to your family, but you are hesitating to say the truth. But Prophet Nathan, as a servant of the Lord, he say the truth about the Word of God. At anong sabi doon? Ang tinutukoy ko ay walang ibang kundi ikaw, mahal na hari. Ang sabi kasi na mahal na hari ni King David, dapat mamatay ang taong yan! Ninakaw! Tapos, anong nangyari? Nakiapid? Tapos pinapatay yung asawa? Dapat mamatay ang taong yan! Nung sinabing dapat mamatay ang taong yan, ang sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Ha? Ako ba? Alam nyo, kung ikaw yung katatayuan na yun, ay hindi mo alam kung ano gagawin. But even though you are in the face, in front of the king of Israel, or even the Amir of Kuwait, if you are telling the truth, don't hesitate to say the truth. Because God is with you. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Hindi pa tayo pinapahintulot sa ganyan, pero maaring ipahintulot ka. Baka minsan, ikaw yung tatayo para pabulaanan mo yung kasinungalingan ng amo mo. But if you are standing in the truth, walang magagawa. Sasamahan ka ng Panginoon. Pang-apat, Jeremiah, the weeping prophet. Puro karakter itong sasabihin ko sa inyo, na lahat tumatayo sa katotohanan. Ano ito? Ito yung iyakin na propeta. Bakit paano namang hindi iiyak ito? Lahat ng sinasabi niya walang naniniwala. Totoo siya na tumatayo pero lahat ang tingin sa kanya sinungaling. Tingnan po ninyo, Jeremiah, known as the weeping prophet, he continually, take note, continually, even though na paulit-ulit yang sabihing sinungaling ka, wala sa iyo ang Diyos. But he did not stop. Continually spoke God's truth about impending judgment despite being beaten. Kahit pahampasing siya, thrown into a cistern and rejected by the leaders of Judah. Yan ang kabayaran, yan ang kapalit ng tumatayo sa katotohanan. You are rejected. And sometimes you are putting inside the prison. And even you are isolated and rejected by the leaders. But if you are standing in the truth, even though that they thought that you are alone,
You are not alone because the Lord is with you. Hallelujah! Yes! Kaya alam nyo kung ano nangyari dito? Sa huli, nalaman nila, totoo ang sinasabi ni Jeremiah. Isa pa, panglima, kilala nyo to, isang matapang na propeta ng Diyos. Kayong lahi ng mga lupong! Kilala niyo kung sino yung nagsasalita noon? Ha? Walang iba kundi si John the Baptist. Anong sabi diyan? Tingnan po natin. John the Baptist, he bravely confronted King Herod regarding his immoral marriage. A instance that ultimately cost John his life. Anong kapalit? Yung ulo niya, mga kapatid. Yung ulo niya, ang kapalit, pinutulan siya ng ulo sa pagsasabi niya ng katotohanan. Sinong gusto maputulan ng ulo? Huwag naman, Brother Dennis. But, grabe. Alam niyo, yan ang mga kapalit. If you are standing in the truth, you will be beheaded. Amen? But, they always stand on the truth. Sino pa? Walang iba kundi ang binato hanggang sa kamatayan. None other than but Stephen, the first Christian martyr. Ano ang ginawa nito na sinasabing tumatayo sa katotohanan? Stephen stood for the religious council and boldly preached that Jesus was the Messiah. Sa kanila, ang sakit sa tengang marinig yun. Na itong Jesus na ito, na anak ng karpintero, ay isang Messiah. Ang sakit sa tenga. Pero, he said the truth. He preached the truth that Jesus is the Messiah. Even though, batuhin siya hanggang sa mamatay. And accused the leaders of resisting the Holy Spirit, which held to him being stoned to death. Yan ang mga kapalit ng tumatayo sa katotohanan, mga kapatid. You will risk your life until death. But the good thing is the Lord is with them. Nakikita nila ng mukha ng Panginoon. The glory of the Lord is with them because the Lord is with the truth bearer. Hallelujah. Binabato pero hindi nararamdaman yung bato. At ang lagi pang sinasabi, Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman what they are doing. Because He is standing in the truth. Sino pa? Paul. Apostle Paul. The apostle to the Gentiles. Ano nangyari naman dito? By standing in the truth, ano nangyari? Paul endured severe persecution. Severe persecution, imprisonment, and betrayal for standing fast in the gospel, but he remained steadfast in the truth. Kahit, alam niyo, ulit-ulit siyang ginugulpi. 5 times na tigti 39. Kayo na mag-add kung ilan. 5 times 39. Kayo na mag-add pagkatayo sa bahay. Amen? 5 beses na 39. Ay, grabe. Ay, bawat hataw na gano'n ang sakit, pero alam nyo, in-endure niya. Remain steadfast in the truth and knew that God's grace and ultimate justice would prevail. Bagamat nararanasan niya in the world yung kahirapan, nararamdaman niya yung pagtatakwil sa kanya, yung nararamdaman niya na ginugulpi siya hanggang sa pinatay siya. But the truth prevailed. Anong sabi ni Paul sa kanyang sulat in Romans chapter 8 verse 18? For I consider that the sufferings of this present time, of this present world, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us in heaven. Ang nakikita niya hindi yung hirap. Ang nakikita niya hindi yung sakripisyo.
Ang nakikita niya hindi yung kahirapan sa mundong ito. Ang nakikita niya yung glory na haharapin niya when the time comes in heaven. Ang sa atin kasi kung minsan kapag nahihirapan ka na, you are saying, Lord, where are you? Lord, bakit po ako pinabayaan? But the truth bearer is always looking beyond. And that is heaven. That is the reward of the Lord. And not only that, even the 12 disciples that is standing in the truth, anong nangyari sa kanila? Si Peter, ipinako ng patiwarik. Peter crucified upside down, Andrew crucified on a X-shaped cross. John died naturally. Pero bago siya mamatay naturally, ipinrito ng buhay. Boiling oil. Siguro dito kung sino ditong natalimsikan na ng langis habang napiprito. Ayoko na magprito. Ito matindi si John. Inilagay sa tulyasi na punong-puno ng kumukulo na oil. Pero buhay. At itinapon sa Patmos. Sino pa? Si James, killed by the sword. Si Philip, crucified upside down, kaparehas ni Peter. Si Bartolome, skin alive, binalatan ng buhay. Sino ditong natanggalan lang ng langib? Masakit na. Yung langib ng sugat, alam ba, mayroon kang pigsa, pinisa mo, sakit. Ito matindi, pinalatan ng buhay. Simula, grabe, pati makikita mo yung talukap ng mata niya, tinanggal, lahat ng balat niya. Skin alive, ano pa? Thomas is slain by spear. Matthew killed by Hyrtacus. James, son of Alphaeus, is stoned to death. Thaddeus, killed with axe. O palakol, ang talagang pinalakol. Ito naman, Simon, sewn in half, nilagari ng pahati. Ito naman si Matias, pinutulan ng ulo. They are all standing in the truth. Parang malupit ang word sa kanila. But they standing in the truth even until the end of his life, of their lives. Sapagkat iniisip nila, hanggang lupa lang to. The eternal happiness and the eternal glory is with the Lord. Amen. That's why if you are a truth bearer, kailangan mong i-endure until the end. Lahat ng magtitiis hanggang sa wakas, magsabing amen. I hope. Mabilis kasing magsalita. Amen? Magtitiis ako! Magtitiis ako! Hayo tayo doon sa Olsok. May gagawin ako. Hayo pa lang yun. Para mag-share ng gospel. Pero ito mga kapatid, grabe. Amen? Being a truth bearer, brothers and sisters, often comes with a temporary cost. Temporary, take note, temporary cost of rejection, isolation, persecution, or even death. Yan ang kaharapin ng mga truth bearer. Truth is not an opinion, brothers and sisters. Or it is not a data point or a head count ng paramihan. Truth is the whisper of the soul. Bumubulong ang Espiritu Santo sa iyong kaluluwa at sinasabi na ito ang katotohanan. It is the divine dictates absolute truth of the Holy Spirit unto your lives. The small voices of the Lord. Maririnig mo at sinasabi sa iyo, sabihin mo ito at palalayain ko sila. Mahirap tumayo sa katotohanan. Because you're always isolated. You are always persecuted.
And even until the death ang kakaharapin. But the good news is, God vindicate the truth bearer. Palapakan natin ang Panginoon. Pag sinabing vindicate, brothers and sisters, vindicate simply means to prove someone is innocent. Kapag nasa iyo ang Lord, ipoprove niya na inosente ka. Or to prove a claim is true. At sasabihin ng Diyos, totoo ka. After others have doubted it. Kahit na pagdudahan ka ng maraming tao, pero kapag ikaw ay tumatayo, may vindication or vindicating the Lord in your life. Sumasayo, nasa panig mo ang Panginoon at ipakikita ng Diyos that you are an innocent at ipakikita ng Diyos that you are standing in the truth. Alam niyo, kung minsan mahirap talaga ang tumayo sa katotohanan. But do not compromise with the lies. Kasi kapag ka ikaw ay nag-compromise sa lies, ang sabi ng John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Because the father of lies is none other than but the devil. Sino ngayon ang gusto mong tatay? Hindi po pwede magkadalawa tatay mo. Lahat ng gusto ng tatay ay yung tatay na totoo, magsabing amen. And His name is Jesus. His name is our God, the only one God. The God who is Spirit and was manifested in the flesh, and His name is Jesus Christ. Hallelujah. Alam nyo, yung lahat ng tumatayo, may vindication ang Panginoon. Wow. Ang sarap. Kahit na ipahiya ka. Ang sabi doon, temporary lang eh. It is an only temporary cost. Natatandaan nyo si Joseph? Joseph the dreamer. Alam natin, pinagkaisan siya ng kanyang mga kapatid. All his brothers. Because he dreamed, naluluhod sa kanya lahat. Ang bituin, maging ang buwan. At maging talagang luluhod, yung mga pati yung mga lumuluhod. At alam niyo ang ginawa? Itinapon siya sa balon ng kanyang mga kapatid. At pinalabas na yung regalo na napakaganda na damit. Sinira nila, nilagyan nila ng dugo ng hayop. At sinabi, Father, Jacob, wala na si Jose. Kinain ng mabangis na hayop. Pero saan siya napunta? Kay Potiphar. At pagdating niya kay Potiphar, yung beautiful lady na asawa ni Potiphar, nagustuhan siya. Kasi gwapito. At alam niyo, inaraw-araw siya. Sipingan mo ako, sipingan mo ako. Pero, tingnan natin. Joseph lived with integrity. Lahat ng merong integrity, magsabing amen. Pag sinabing may integrity ka, kahit bayaran ka, kahit i-bribe ka, hindi ka bibigay. In Potiphar's house, when tempted and cornered by Potiphar's wife, he chose truth and righteousness. Ay, ang problema kung minsan pag na tayo, Brother Dennis, Brother Leader, sorry. Palay na kasi ang lumapit sa manok. Hindi ko matanggihan. Pwede mo namang hampasin yung palay at wag mong tukain. Eh bakit ito? Tumakbo eh. Ikaw hindi mo kayang tumakbo? Wala ka bang paa? If you are standing with integrity in the truth, kahit isa-isahin pang tanggalin yan, tatakbo ka. Amen? Because you are standing in the truth. Amen? Potiphar's wife fabricated a lie.
Alam niyo kung ang matindi nito, sa pagtakbo niya, naiwan yung kanyang yung balabal niya naiwan. Kaya pag tatakbo kayo, huwag kayo mag-iiwan. Ang problema, nahagip yung balabal niya eh. He fabricated a lie, framing Joseph for assault. Ang pinalabas niya, nagsisigaw siya sa labas, ginagahasa ako! Ginagahasa ako! Pinagtatangkaan ako! Joseph was cast into the prison based on falsehood. Maling akusasyon. Seemingly abandoned. Para bang napabayaan siya. But God did not let the lie win. God did not let the lie win. In the prison, God was with Joseph. Kahit nasa prison ka. And what happened? Eventually, brothers and sisters, God elevated Joseph from the dungeon to the palace, proving his integrity to the entire nation. Ipinakita ng Diyos na ang truth bearer is always blessed by our God. Hallelujah. Sa simula para pang underdog ka. Pero kapag nasa katotohanan ka, marirevealed ang truth. Hindi kayang itago ang katotohanan, brothers and sisters. Lies have an expiration, brothers and sisters. Ang kasinungalingan ay may expiration date. Mahahayag at mahahayag yan. But the truth has endurance. Tumatagal. Tumatagal hanggang sa ma-reveal ang truth. Kaya alam nyo, ang sarap mabuhay sa katotohanan. Dito sa mundo, parang hindi ka in kapag hindi ka sinungaling. Pero pag nasa Diyos ka, kahit hindi ka na in, kahit na out ka na, basta nasa Diyos ka. God may allow, brothers and sisters, a lie to test your character. Susubukin ka talaga. Yung kasinungalingan, itetest yung yung iyong karakter. But He will always step in, ang the Lord, ang ating Diyos, will always step in to defend His truth bearers. Amen? Natatandaan nyo si Shadrach, Meshach, and Abednego? Naglabas ang kautusan nitong hari. Lahat ng makakarinig kapag tumunog na mga trompeta, lahat ng mga manunugtog, pag narinig nyo, kailangan kayong lahat ay sumamba dun sa ribulto. Pero alam nyo kung anong ginawa ng tatlo? Standing in the truth. We will not bow down to the idols. We will bow down only to the one and truly one God. The God of Israel. The God of Israel. Kaya ang nangyari, hindi sila. And what is the cost? Standing up for your faith and speaking truth takes extremely courage. Great courage. Ang kailangan mo na isang truth bearer, you need to have a great, extremely courage to stand in the truth. Yung pikit mata ka na sasabihin mo, hindi ako sasamba dyan. God vindicated Shadrach, Meshach, and Abednego when they refused to bow to false idols in Babylon. Anong ginawa ng Lord sa mga truth bearers? Kahit itapon sila sa naglalagablab na apoy, sinasamahan sila ng Panginoon, pinoprotektahan sila ng Panginoon, at hindi sila na sa loob ng naglalagablab na apoy. What happened? He remains a shield for those who hold fast to His truth. Sasamahan ka sa bilangguan,
sasabahan ka sa apoy. Sabi nga doon, dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Oh, napapasayaw pa, no? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. The truth bearers sometimes will face this tragedy. But the Lord said, I will be with you. I will be with you. Natatandaan niyo ang kaibigan nila? Si Daniel. Puro kwento to. Hindi kwentong kutsero, ha? Kwentong totoo. Si Daniel, mga kapatid, naglabas ang ng hari. Nang sabi doon, kinakailangan walang sasamba, walang mananalangin sa kanilang mga Diyos. Sa loob na ng ilang araw, isang mahabang panahon. Ano nangyari ngayon? Despite a royal decree making prayer illegal, Daniel continued to pray 3 times a day. Ilang beses ka manalangin sa isang araw, kapatid? Baka pag gising mo, thank you, Lord. Tapos pag alis mo, pagbalik mo sa gabi, matutulog ka na, thank you, Lord. Pero ito matindi si Daniel. 3 times a day, kung manalangin siya, talagang hindi basta panalangin. Talagang yung ginagawa ng mga Muslim na 5 times, sa kanya talagang sumasamba siya sa kanyang Diyos. Amen? With his windows open toward Jerusalem. Hindi siya tumigil. And what happened? Itinapon siya saan? Doon sa layon din. Amen? At alam niyo kung anong ginawa ng Lord? Itinapon ang lingkod, the truth bearer in the dungeon, doon sa lion's den. Ang ginawa ng Lord, pinatikom ang bibig ng mga leon. Hindi siya kinain. Alam niyo po ba ito, ginutom ito ng matinding gutom yung mga leon na yun. Para pagbagsak pa lang, luray-luray na yung kanyang laman. Pero alam niyo, ang lingkod ng Diyos na tumatayo sa katotohanan, itinapon sa leon, pinatikom ang bibig. Kaya huwag kayong matakot kahit mabubunganga yung amo nyo. Yung asawa nyo mabunganga. Tumayo ka lang sa katotohanan. Patitikumin ang bibig ng iyong madaldal na amo o asawa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen! That is the story of all. Alam nyo, kulang pa, ang dami po dyan eh. Pero papasok na ako doon sa panghuli. The ultimate truth bearer. That is my idol. Ipagmamalaki ko po sa inyo to. Ipagmamalaki ko sa iyo yung ultimate truth bearer ko. Ikaw ba kaya mo ipagmalakihan? Ay, palapakan muna natin ang Panginoong Jesus. He is a truth bearer. The ultimate truth bearer. Ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is described as the absolute embodiment of truth because He is God manifested in the flesh. The God that we don't see from the beginning. The Spirit God was manifested in the flesh, in the human being of Jesus Christ, the Messiah. And He is the ultimate truth bearer. When Satan offered Him all the kingdoms of this world and their splendor in exchange for His allegiance, Jesus completely rejected the offer. Alam nyo, ang tanong, brother leader, si Satan ba kilala si Jesus Christ as a Son of God o ang Diyos? Sa inyong palagay? Kilala ba ni Satan si Jesus Christ as a Son of God o a Messiah at that time?
O bakit parang tumahimik kayo? Naniniwala ba kayo ito ang truth? Yes! At alam ni Satanas kung sino ang nakatayo sa truth. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kung kilala niya si Jesus Christ, kilala ka rin ng dyablo. Alam niyo po ba yung lahat ngayon? Alam niyo, in spiritual eye, kita ni Satanas yung may mga apoy ng espiritu sa bawat isa sa atin. Pagtingin mo, apoy, kumukuti-kutitap. Naku, umuusok na, kakaunti na. Alam niyo, kita ni Satanas kapag ka ikaw ay puspos o upos. Upos na wala na Kilala po, kilala. Kaya kapag nakita ni Satanas na nasa iyo yung apoy ng Espiritu, you are target para ialis ang truth. Lahat ng lumalaban sa truth, palapakan natin ang Panginoon. You are target number 1 enemy of Satan. Matalam nyo, hindi bumigay ang ating Panginoon. And later, when the crowds tried to forcefully make Him an earthly king, ang totoo naman talaga siya ang king Siya yung iniintay na king na darating in the lineage of David. He withdrew, refusing to trade his divine truth for worldly power or political position. Isinantabi niya yun. Kaya alam niyo, nung siya ay dinala na, hinuli na siya, walang makita si Poncio Pilato na kasalanan sa kanya. Kahit anong paglilitis, hindi makita kung anong kasalanan ni Jesus Christ because walang kasalanan Blasphemy daw yung kasalanan. Kaya ang tanong ni Poncio Pilato sa kanya, doon sa verse natin, what is truth? Jesus, what is truth? Jesus stood before Pontius Pilate facing false accusation. Yung ibinigay sa kanya na akusasyon para siya'y patayin ay isang kasinungalingan. At nakikita rin ni Pontius Pilate na sinungaling yung akusasyon from the religious leaders. And Pilate asked Jesus if he was the king. Alam niyo, ang laki ng takot kasi ni King Herodes at that time. Kasi papalitan siya as a king. Kaya ang tanong sa kanya ni Poncio Pilato, are you the king? Ikaw ba talaga yung sinasabi ng mga tao na ikaw yung king? At alam niyo kung anong sagot ni Jesus, tinampun niyo. Pilate therefore said to him, are you a king then? Jesus answered, you say rightly that I am a king. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yes, He is the King of kings, the Lord of lords. For this cause I was born. Kaya sa pamamagitan nito, kaya ako ipinanganak. And for this cause I have come into the world that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Kung ikaw si Poncio Pilato, nung time na yun, pag marinig mo yun, talagang kikilabutan ka. Biro mo marinig mo, king pala to. Totoo pala talaga ang kasabihan na siya ang king. At hindi lang king, tumatayo daw siya sa katotohanan. At alam niyo kung ano nangyari? Naghugas ng kamay itong si Poncio Pilato. At sinabi, anong gusto niyo mangyari sa Jesus na ito? Wala akong kinalaman dyan. Ilan dito ang mahilig maghugas ng kamay, pero siya talaga ang may kasalanan. Pero inako ng Panginoon because He loves you. He loves you. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, even though He is a sinless man. He become sinner para lang ikaw ay masave.
At alam nyo, in the cross of Calvary, He was died on the cross. And He say, it is finished. At alam nyo, gustong takluban ang katotohanan na siya ang Bisaya. Gustong takluban na siya ang Diyos na mabubuhay ng ikatlong araw. Pero hindi na natili na itinago ang katotohanan. The world tried to bury the truth in the tomb, sealing it with a lie. At alam niyo kung anong sinabi? Hindi naman talaga yan nabuhay na magmuli. May nagnakaw lang. Sa mga Muslim, kinuha siya. Hindi namatay. Sa iba, namatay siya, pero itinago yung bangkay niya. But for us who believers of Jesus Christ, He was resurrected after 3 days para patotohanan na merong pagkabuhay na magmuli sa lahat ng tumatayo sa katotohanan. Ito yung patunay na kahit pinatay yung mga unang truth bearers, they will be resurrected again like Jesus Christ. He is an ultimate truth bearer, and for all who was died for Him, He became the ultimate truth bearer. And what happened? Jesus rose from the dead to prove His words are true. So we can trust Him and be truth bearers like Him. Ipinakita niya na bagamat may mga dumating at nakipaglaban ng katotohanan kahit sila'y namatay, siya rin ay namatay on your side, in my side, for all our sides. And because of that gospel, we are saved. Amen? Kaya sinabi niya sa kanyang salita, John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth. Sabihin nga natin, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ipinakita niya, kailangan kang dumaan kay Jesus Christ para makapasok ka sa langit. Kailangan dumaan ka sa katotohanan. Kailangan dumaan ka sa katotohanan at tumayo sa katotohanan para pumasok ka ng langit. Amen? Kaya sinasabi niya, kung nire-reject mo si Jesus Christ, you don't have the eternal life. Ang sabi ng John 8:31, sabi po dyan, then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon, they are called the disciples. At anong kasunod? Verse 32, and you shall know the truth. Lahat ng sumasamba kay Jesus Christ, magsabing amen. Lahat tayo na sumamba, nalaman natin ang katotohanan. And the truth set us free. Lahat ng pinalaya ng Panginoon, taas ang kamay. Yung iba, ayaw magtaas, siguro hindi pa lumalaya. O konti pa lang. Palapakan natin ang Lord sapagkat pinalaya tayo ng Panginoon. When we hear truth, or when we bear the truth, we are reflecting the very nature of Christ. Alam nyo, bagamat wala na ang Panginoong Yesus, you become a truth bearer na nagre-represent ng ating Panginoon. And you are called Amba. Amba ng Kuwait. Pag sinabing Amba, ambassador ka ni Christ. Hindi lang si amba ng embassy, ikaw din ambassador ka. At pag sinabing ambassador ka ni Christ, you are representative of Christ, a truth bearer. That's why standing firm on and fighting for the truth as a Christian will cost two main things. Ano yon? Anong kapalit? Trouble
from the world, trouble. Sabi mo sa katabi mo, trouble. Siguradong lagi ka may trouble dito sa world. Kasi truth bearer ka eh. Lagi kang may trouble. Hindi ka gumagawa ng trouble. Ginagawang ka ng trouble. But, peace and rewards. Amen? Aanin mo. Ay puro kasarapan ang matatanggap mo sa mundong ito. Tapos impyerno ka naman, walang hanggan. E di piliin mo na yung trouble ka na. At least, may peace ka sa kabilang buhay, may reward ka galing sa Panginoon. A truth bearer values honesty. Let us say honesty. Tapat. Sabihin nga natin, tapat. Baliktarin niyo yung salitang tapat. T-A-P-A-T. Baliktarin muli. Alam niyo po ba ang salitang tapat ay tapat kahit baliktarin? The word tapat is always tapat. And that is the meaning of truth. Palapakan natin ang Panginoon. Ang totoong tumatayo sa katotohanan ay laging tapat. Hindi patapat-tapat. Hindi tumatapat. Hindi minsan tapat. Kundi laging tapat. Amen? That's why the Lord is looking unto you right now. Inilalagay mo ba sa sarili mo na tapat ka? Truth bearer ka ba? At alam nyo, ito ang mga truth bearer. Ito ang policy o panuntunan ng mga truth bearer. Una, they value eternal reality over temporary earthly comfort. Ang binabalyo ng truth bearer, yung eternal, hindi pang temporary things. Second, they bear spiritual compromise more than physical harm. Takot sila na makipag-compromise kahit na sila'y mamatay. Because they are a true bearer. They are truth bearer. Tatayo sila sa katotohanan kahit sila'y mamatay. And the third, to live a lie is to them worse than physical death. Sa kanila, para ka na ring patay kapag ikaw ay sinungaling. But even though patayin ka man, because of the truth, hindi ka kailanman iiwanan ng ating Panginoon. That's why alam nyo, noong time na iniwanan na ang Panginoon ng maraming disciples, nung malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo, nag-alisan lahat ng tagasunod niya. Tinawag niya yung mga disciple niya. At ang sabi niya, in verse 67, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Ang sabi niya, nag-alisa na lahat. Yung lahat, nag-alisa na. Kayong 12, aalis din ba kayo? Alam niyo kung sino yung pinakamatapang na sumagot? Eh, lagi itong matapang eh. Si Simon Peter. Ang sabi ni Simon Peter, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Lord, to whom shall we go? Umalis man sila, pero saan kami pupunta, Panginoon? You have the words of eternal life. You are the words of truth. Hindi kami aalis sa iyo. And verse 69, also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Now, brothers and sisters, tatanungin ko kayo, saan kayo papanig? Majority? Minority? Hindi sa Senate, ha? Majority of lies. Doon sa tatayo ka lang mag-isa sa katotohanan.
Choose today, brothers and sisters, whose side you want to be on. If you are on the side of the truth, you are on the side of God. Palapakan natin ang Panginoon. And if you are in the side of God, you need to stand firm. Lahat tayo tumayo, mga kapatid. Sige po, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon bilang tanda ng ating pagsusuko ng ating mga buhay. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, sa oras na ito, nakita ko, napakinggan ko, ang mga karakter ng Biblia na tumayo sa katotohanan. Dumanas sila ng matinding kahirapan. Itinapon sila, ikinulong, pinahirapan, at hanggang sa kamatayan. Pero pinili pa rin nila ang tumayo sa katotohanan. Sa oras pong ito, Panginoon, hinihiling ko rin ko, Lord, na ako'y makatayo sa katotohanan. Bagamat humarap ako sa napakaraming kasinungalingan, tatayo pa rin po ako sa katotohanan. Bigyan mo po ako ng tapang, Panginoon. Bigyan mo po ako ng determinasyon, Panginoon. Bigyan mo po ako ng kapangyarihan, Panginoon, ng pananampalataya to endure until the end, that I may stand as a truth bearer. Thank you, Jesus. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mensahe, Lord. Alam namin ang mundong ito'y malupit. Ang mundong ito'y puno ng kasinungalingan. Ang mundong ito, Panginoon, ay pagmamayari ni Satanas. At patuloy na sinisilo ang iyong pong mga anak upang ibalik sa kasinungalingan, ibalik sa makamundong buhay. Pero Lord, I pray to protect your children, Lord. To protect your children, Lord, for all the lies of this world, for all the lies of Satan and the devils, Lord. Hanggang sa iyong pagbabalik, hayaan mong tumayo ang iyong mga anak at maghikayat pa kami na lahat ay tumayo sa katotohanan. Mamaratan mo kami, Panginoon, na tumatayo sa katotohanan, bagamat kami kakaunti na lang. Pero pipiliin pa rin namin ang magtiis at harapin ang iyong pagbabalik hanggang sa iyong pong pagparito. Salamat po, Panginoon, sa iyong aming buhay, sa iyong aming pamilya, sa iyong iglesyang ito, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang aming paglilingkod. Pag-apuyin mo ang aming pananampalataya. Paglagablagin mo, Panginoon, papag-initin mo, at huwag mong tatanggalin ang inspirasyon ng iyong Santong Espiritu. Ngayon at magpakailanman, ito po ang aking panalangin, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, and everybody say, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon.